Good day. You are watching the Crusader Publications Upfront, the mayoral candidates interviews. Join us as we get to know some of our mayoral candidates upfront in this interview series. In this episode, we will be graced by our mayoral candidate, Mr. Adonis Ragasi of the Abag Promdi Party. Good afternoon, sir. I am Angeline and I am part of the Crusader Publication, and today we are having our upfront mayoral candidates interview. So thank you so much for giving us your time to be here. Okay, thank you. Thank you, sir, Miss Angeline, for having me here to be part of this interview with the Crusaders. We know that Crusaders is one of the iladong school publications. Salamat. Okay, so are you ready, sir? Yes. So before we start our interview, you may first begin with your opening statement. So for this, you will be given 2 minutes at most to introduce yourself to our fellow Cagayanons. And you may also present a brief summary of your plans and platforms, as well as your reasons for running as a mayor of Cagayan de Oro City. By the way, I'm Adonis Ragasi, Carmen, Cagayan de Oro City. And 41 years old, married, having 3 kids, and my wife actually is a public teacher, or actually working at Carmen National High School. Muna, and the reason nga nidagan ta is actually sa out of plan yung gidagan ta. It was the idea of my boss, former Vice Mayor Ayan Asinas. He decided me to file a certificate of candidacy, and then he's planning to replace me during that time. But sad to see, wala mi natagaan og ko ng certificate of nomination and acceptance under sa Abag Promdi, because I was filed again under Abag Promdi, in which Manny Pacquiao filed their candidacy. Muna nitabo, it's a long story. Wala mi natagaan because there's somebody kanang unseen hands nga ni Manny Ubra sa sabot mo sa regional coordinator within Abag Promdi. And then when I asked boss Ayan Asinas, boss, I think it's time for me to withdraw. Nakita mo gini mo nga wala ko'y kwarta. I'm just an ordinary guy. And then simple kay nagpuyo ra kita og sitio in which nga baga kayang kapobryon. Ang iyang tubag sa ko is, doon, i-continue lang. Kay we need an alternative candidate. Kaya nakita na ito nga, puro na trapo ang kapandagan sa Cagayan de Oro City. And then, in the time of distress, nakita na ito nga, even sa mga legislative, wala sila ninatag o pabor sa katawan during sa pandemic. In which nga, ang gobyerno ito nga lokal is, siya unta ang magpagaan sa kinabuhi sa mga tao sa iyang katawhan, in which asa sila nanervisyo. Nakita nato na nga wala ka na natubag sa itong lokal nga pagamanan. Posible na pero dili nga na kakontento. Wala itong nakita nga nung dagan ta. Yung tawag gilahi naman na ito daan na ito ang atong agenda nila sa itong nakita 12 nga plataforma di gobyerno nga ito ang giplaster. First is Program for Economic Recovery. Tungod kay nakita na ito nga kinahanglan siya. And then this is actually the partnership between the private and the public sector para mas mapalawom na ito ang atong relasyon niya. Mas sila pag nasayod kay mas nakabalo magita ang negosyante o ang investor. Siya magigabubo sa puhunan o maka-generate og income. Peace and order. Nakita na ito. Tungkol sa pandemic, grabe nga kawat. Mas daghan ang namaligya og shabu. Kung among barangay kani, we are number 1 sa pinakadagag baybas sa barangay Carmen, in which insulto kaya sa mga side. I have 3 high-rise relocation site for informal settlers. Ganong high-rise man? Because ang akong trabaho is as a community organizer. Nakita na ito na nga ang ginahatag sa tuwang mga donors is tag 18 square meter lang, in which dili siya
haom sa pamilya nga adunay tulor upat ka anak. Kung may mo high-rise siya para mas dako ang iyang espasyo, pwede loftable nga type. Mga to ang mas nakita. Second is the agritourism and financial assistance for our farmers. Ganong agritourism man. Nakan kayo luwag kayo itong yuta sa hinterlands in which dagdan kayo niya wala na tandog. Apan wala kayo niya tagaan o pagtutok sa lokal nga pagamanan. Bisan ba ako ni ginalibot na magina ko ni ang atong mga hinterlands from Pigsagan up to Bisigan down to Tumpagon. Wala gid kayo natandog ang agrikultura ng isgutanan. Kung naamang gani paliton pagi sa mga traders sa pinakabarato nga presyo. And then finances kinahanglan sila og financial para mas mahaom na ito na kayo. We have also long-term traffic solution, urban planning, hospital equipments, tungod kay nakita na ito dako ato ang hospital pero kulang equipo, scholarship for the courses of medicine, nurses, uban pa. And additional allowance for BNS, BHW, in which muna ito mga frontliners, for teachers, allocation budgets to all barangay for infrastructure project, and digital connectivity like water system and electrification for rural areas. Kana. Okay, thank you so much, sir, for that. Thank you for your opening statement. So now we can start with the next segment of this interview, which is the interview proper. So, sir, it is divided into 3 parts. First is the general question. So, these questions are also asked among other mayoral candidates. The second part is the candidate-specific. So, kanisa nga mga question is for you lang yun, sir, specific sa candidates. And lastly, we have the fast talk. So, are you ready, sir? Okay. Okay, so let's begin with our first general question. How will your experience and expertise in your field or current office aid you in working towards the vision that your administration has for CDO? Or sa unsang pamaagi ang imong kasinatian o kahanas sa imong natad o trabaho makatabang kanimo sa pagkabot sa imong plano para sa atong syudad? My experience as a community organizer, I work at Kawad Kalinga as a community developer. Nagtrabaho po ta sa Morisco Ono under kay Prof. Dixon Yasay. Nagtrabaho po ta sa Xavier Ecoville Relocation Site. We are first nga nakatrabaho dito o pinakauna may pioneering kaning project na sa Xavier Science Foundation under by Boss Ruel Rabanera. Nagtrabaho po ta sa Unilab Foundation. Nagtrabaho po ta sa COL Foundation as a community organizer. And then, kung ato experience na to, wala kita nahimulag sa community. Mas nasayod kita unsa ang kahimtang sa simpleng pamilya diya sa Kadapinan, simpleng pamilya sa kabukiran, o mga simpleng pamilya nga mga kabus. Mas nakita nato na nga nanginahanglan sila og mga tao nga mas makasabot sa ilang kahimtang. No one care sa ilaha kung dili katong tao ra nga parehas nila og kahimtang. In which ningon ko sila nga parehas man ta, pobre. O may kagalingon, 4 wheels na ako motora pero sa kinan wala. And then same na gid tanan na mong ginabati. May ko experience na ako sa trabaho. I think wala ko experience in working in the government. Pero as a private individual, as a community organizer, nakita na ako akong kay balo ang kahanas na sa magpadagan sa usa ka opisina. Now let's move on to the second question. CDO hopes to become a metro by 2025, a year which will fall under your term. So, sir, what plans would you implement to ensure that the city achieves this goal? Okay. First and foremost, if you're dreaming ang
to become a metropolitan. Kinahanglan gyapon ta makig-collaborate with our neighboring municipalities, cities tungod kay magdako ang problema kung mag-metro ka tungod kay kinahanglan kini siya with partnership with the local government. Kaya kung dili mo na mahitabo, sigurado yun ang traffic jam, ang peace and order mapiktuhan, even ang economic dapat mag-create gid siya og balance kay nag-dream kag metro pero ang pangutana is local government unit nimo ready para niya na. Kaya di man siya basta-basta. Kay kita nagasuroy man kita sa kauluhan. Nakita na to ang sitwasyon kung walay collaboration may tabo or walay paghiusa sa mga cities and municipalities nga kalinya kang Cagayan de Oro City. Sigurado ko mag-create kini siya og dili maayong imahe sa kanang mga investor nga plano pa nga mosulod sa ato ang dakbayan even sa atong mga neighboring municipalities and cities. Nakita mo na ito na even Manolo is gusto gani nga kung pwede ba ma-part sila sa tuwa nga kung okay yapon bisag si even Talakag gusto yapon maka-party kay nakita na ito nga development is going uptown kay exhausted mikisanan ang atong downtown. Muna nga atong ipakita karon nga dapat ginaandam sa local government unit ug sa nangulo ni ini unsaon niya nga ang iyang relasyon sa iyang mga silingan nga mga munisipyo o syudad ma-harmonize. Thank you, sir. Now, let's go to the third question. So this is actually a follow-up to the second question earlier. So in relation to the second question, how do you intend to solve the continuous issues on traffic in the city? Doon mga klase nga itong pagsulban nila. We have the short term. Our short term is kung atong buhaton siguro is kining number coding kay para dili kayo magud daghan mo kay barato ng kasakyanan karon ang ibin ang pinagka ubos nga trabahante sa Katirimban makapalit nagsikanan nga 100,000 makalunag kag bisag asa bisag multicab magka-create gina siya og traffic. Atong bato is number coding and the short term plan is nakita na to ang development na sa kaning mga mega dike na to diri is kung pwede siya mahimuan na to siya og dalan kay para makasumpay sa lain pa. Third is mag-create yung another tulay o ang ikaupat kung kaya na itong mangyo sa itong national government para sa ginatawag itong mga skyway para maka-create og harmonies nga mas nindot nga o dili na mag-create og traffic. So thank you, sir. So now let's go to the fourth question. So our city, Cagayan de Oro, is among the many that have experienced the crippling effects of the pandemic. I think we are all aware of that. So how will your administration help CDO residents that were deeply affected to recover economically from the effects of the pandemic? And what changes will you bring about in the city's current healthcare system? Okay. Regarding sa pagbabalik or for economic recovery in which sa itong mga programa is kinahanglan nato makig-meeting sa itong mga business sector and invite more investor para maka-generate another jobs opportunities sa mga tao nga walay trabaho. Kay kung dili mo na ito makig-meeting ta sa itong mga negosyante, ang may tabo kani karon sigurado kung dili kita maghahatag og another opportunity. Musugot mo kita sa dili walay lain pwede makabit-bit sa tuwa, makababalik sa ekonomiya. Kani gina itong mga local mga businesses nga pwede na ito matabangan. Unsa man ni, pwede ita kuha ng tax amnesty para po makatabang sila kay kabalo mo kita nga itong mga negosyante nangutang pa magyapon ni. Ang choice ani is dapat unta mahimong alalay ang atong local government para makatabang sa itong mga local investor o gani nga ito pong mga multinational nga mga negosyante. Regarding sa healthcare, nakita na ko nga dili pagyapon ready si Cagayan de Oro City. Tungod kay dako, tungod kita og gambalay, dako ang atuang
atong city hospital sa building. Pero in terms of equipment, kulang kita niya na. Mao gini kulang tangawag kasi tabo gadadon pa na tog Northern Mindanao. Kung kita itong provincial hospital, mas known man as provincial hospital. Sayang kayo, we are billionaire nga syudad. Muna na to kung seryoso ang gobyerno, katawan, masinso. Thank you, sir. And let's go to the fifth question. So the previous administration has highlighted education to the core. So my question is, what changes will you bring to the city's educational system? Most especially its growing pool of city scholars. Okay. Tinod na, one of the program of the administrations of Mayor Oka is nakatutok magid sa education. Tinuod na, pero ang iya paging focus is scholarship. Ang atong tong ituyon ta dili unta scholar nga katong duol lang sa dugan. Katong gilista kay duol kay kung dili ka parehas og party, nahitabo na sa kabukiran karon. Dapat unta dili pud magbase sa grado kay we do believe in the law of unequal development kan dili nga pagparehas ka paglambo sa tao. Kung si 75 lagi yang makuha grado pero kay ni pasar siya, hatagan niya pa siya oportunidad. Kay kung tanaw nimo daghan kayo nga mga sikat kay nga mga tao sa kalibutan karon like Jack mo, wala man na sila grado og 90 o 80. They are average type of person. Pag nangawa sila, kinsa sila sa kalibutan karon. Muna itong nakita na ito nga, ayop ang city scholar is dili magpili sa kolor sa politika, dili po mag-discriminate katong dili kayo ingana kataas o dili kayo ingana ka-intellectual. Dapat patas ka na nga pagpanglantaw. Pero mas mayo og madunangan. Labi na sa city scholar nga or like nga magkuha og medisina nga kurso og mga nurses. Kaya nakita na to ang problema na to is nag-short na sa mga healthcare worker. Okay, thank you, sir. So now we are down to the last question for the first part of our interview. So this one is very important yun na question, sir. CDO is a low-lying area with flood-prone barangays. So how do you plan to bring forth or continued flood mitigating measures in the city? Musutag sa dili, ang dako nga problema sa kalibutan karon not only kagiyan yung sa climate change. Dapat mas prepared na ang atong katawan niya na. Dapat dili na ka simpleng magbalay lang nga pag first floor lang. Dapat andaman kinato na nga ready na tana. Second, mas nakita na to nga natay nakita nga technology dili kay na kumakuan nga mag-create pagyapon og katong kuan kining brasag magbangag dako kay nga kanal ba kanya mga dalan. And then mo create suction. Pagtanaw na nga kuan na kayo kining mahiyap kinahanglan magita nag mga tao nga expert niya na. Kaya di naman tayo engineers para makatubag na pero pwede siya nga pag-abot ani nga kuan nga urban flooding masuyop na dito sa tuwa. Aya ra nako siya iluwa sa suba kung maghinay na ang ulan. Wala ko nakita kay murag kung wala ko masayop murag Makati man siguro kung magbisita na last 3 years ago ngay ngana ang ilang ginabuhat or tagig ba ito masakay nana siya nga technology ug na po ko nabasa sa Singapore nga ingana ibo lang ginabuhat nga nagbangag sila sa dalan dako kay sa nga drainage siya nga type nga isaksyon niya paguman nga muhinay na ang ulan ilabay na ba niya sa suba kana itong nakita. Okay, sir. So thank you. That's the end of the first part of the interview. So thank you so much, sir, for answering those 6 questions. So that ends the first part of the interview. So now, are you ready for the second part? Yes, ma'am. Okay. So for the second part, sir,
it will be the candidate-specific questions. So these questions are only like given to you and they are not given to other candidates. So in this portion, we will be asking you questions related to your plans and platforms, as well as your backgrounds. And for this, we have prepared 5 questions. So let's get started. Are you ready, sir? Yes, sir. Okay. So for the first question, you are bidding for the mayoralty with the tag Mayor ng Masa. How have you served the Cagayanon mass and how did this name tag come to be? I serve Cagayanon through sa kumong mga outreach program sa mga organizations. Especially that I am the Vice President of the Gamma Beta Sigma Fraternity Sorority, which founded here at Xavier University. I am also a member of the Fraternal Order of Eagles and Odd Fellows, one of the international organization nga bago pa ko ni-accept. Ako kay gaulo-ulo na perminti sa mga sa mga outreach programs na mga kinabuhat na ko like feeding, even mga sunugan. Even last nag-partner mi sa Filipina Shell and Xavier University kung mangrove tree planting with the bunbun. Kana ang ato ang mga di man ta wala man tay kwarta nga nga ikatabang sa taong bulto sa diya nga ginagmay nakatabang ta. Nganong mayor ng Masa at tagline was nakita mo siguro itong kaimtang kita kining hantod karon Masa mamagyapunta siguro kay wala man sukad ni angat ang atong kinabuhi sa economic kasgutanan in terms karon lubog pagyapunta sa katawan kanang uban pagyapunta sa pakigbisog sa mga kapos sa kasyudaran o sa kabukiran. Thank you, sir. For the second question, you are also known as a community organizer. And if you will be elected into office, you will then become the local chief executive. So my question is, what's the first thing that you will do in your community as a mayor? First, nakita na to is we go back to economic recovery gid. Kay mao paginay una nga panginahanglan sa mga tao. Maulahin na nato ng infrastructure tungod kay dili pa na maong need. Ang ato gigaron is matagaan o livelihood or trabaho ang katawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mo na tong first priority sa tuwang first 100 days. Okay, thank you, sir. And now for the third question. So, Cagayan de Oro is a low-lying area with flood-prone barangays, and you have worked with stakeholders for the resettlement of Typhoon Sendong victims to the Xavier Ecoville project. Right, sir? Yes. So, do you plan to bring forth or continued flood mitigating measures in the city? Yes. And if so, how are you going to do it, sir? Gusto ako nang itubag ganina pa ako nanunangan. Kung mahimo maayo tagtabang within sa legislative nga kuno sa hawanan sa konseyo nga mahimo magmugna og ordinansa nga ang matag balay sa kabukiran o sa syudad kung pwede man magtanom og kahoy pod muna ato ang usa. And katuingon ako sa ginapod nga magbanga kita sa itong mga dalan para mag-create lagi og dako nga drainage nga i-suction niya tanan ang tubig. Kana tubig nga ba? Thank you, sir. So, do you have any additional for that? Kana sa. Okay. So now let's go to the fourth question. So you are campaigning under a banner that calls for unity, as they say. So in what way is the city divided and how do you personally plan to unite it? Kung musugot sa status sa ekonomiya ng isgutanan nga tinuod nga divided because of the politics nga sistema. Divided tungod kay ang mga pobre nagbulag-bulag sila, lahi ang nilaban sa PICAS, napod sa PICAS, napod sa MUA nga nag-organize pa transforma Cagayan de Oro. Ang kulang mangod sa ang
sa mga pobre is wala sila nagiusa. I still believe in the power of unity. Importante kay kung magiusa lang ang kabus, sigurado ko adunay klaro nga representation nga magdala sa ilang interes. Kay kaning nanagan na ito, kaning duha kabuk na kitawag na ito mga big elephant. Musugot ang sa dili, mga elitista naman sila, mga oligarchy naman sila. Musugot ang sa dili, klaro naman kayo ang political dynasty. Murag subo naman kakisana nga tradisyonal na kayo ang dagan sa atuang pagpolitika. Wala na ba dahil mga tao nga pwede mo serbisyo nga ang interes sa mga tao ang mas nauna, ang kinabag-ang katawan ang dapat unahon. Dili kay imong negosyo, dili kay imong bulsa, kung dili nga katong kahimtang gilbagay kasar to mabuhi aning kalibutan na. Dapat unta bisag magbilin kag ligasiya, dili kay maghatag ra kag 5 ka sako, 5 ka kilo nga bugas. Dili na enough to survive. Ang kinahanglan na to is mapagaan ang kinabuhi sa matag simple nga pamilya sa dakbayan. Thank you, sir, for your answer on that question. Now, we are down to the last question. So, this is something like personal, so kind of. So, we tried to browse some of your social media posts, specifically on Facebook, and you often mention #Transforma Cagayan in your posts. So, what concrete transformation will you bring in the city? Sa imong istorya nga basig sa 2025 mahimo ng metro si Cagayan de Oro City. I would like to target nga ma-priority ang mga unemployed nga taga Cagayan de Oro City. Kaya masugot ag sa dili grabe ang migration nga nitabo sa tuwang lugar. Pero dili ino nga priority. Di ba? Nitabo sa tuwa wala na nakita sa tong lokal nga kagamanan. Gusto na to i-transforma nga panguna-una nga serbisyo dili maglantaw sa kolor sa politika. Transforma nga makahatag og insakto nga mga equipment sa tuwang city hospital. Transforma nga makapalit og yuta nga para sa high-rise relocation site nga mahimo duol ra diri sa tuwang syudad. Kay dili kay dadon pa natog mambuhaya, dadon pa nato og lumbia nga dako kay gasto ang ilang pamasahe. Isuldo kag 365 pero nakuhaan ka og balig 150. Nahulog rin nga 200 ka pinimong kuan. Transforma nga pagpadagan sa tuwang water district. Transforma nga ang edukasyon mahatag sa tanan. Transforma sa trapiko. Transforma sa access sa digital connectivity, currency, o transforma for economic recovery. Kana tanan ato kanang usabon kana nato para makita nato ang tinuuray nga paglambo sa dakbayan, inubanan sa kusog nga pag-iusa sa katawan. Okay, so thank you for answering those 5 questions, and those were the questions for this part. So that's the end of the second part of the interview. Now we are down to the last part, which is the Fast Talk segment. So sir, in this portion, we will be presenting 10 different national and local issues, and you will be giving us your stand on these topics. So you may either be for or against these topics, and you may also support your answer with a maximum of 1 sentence only. Okay. Okay, are you ready, sir? Ready. Let's start. So what is your stand on death penalty? Death penalty. Dili ko yun. Sa rason nga, kuan, ang tao makasala tungod kay natukmod naman siya sa kuan, sa unsa nga tabo sa katilimban. Kaya How about same-sex marriage? dili ko yun sa same-sex marriage tungod kay nagatuo man ang binuhat sa Ginoo is kuan kining babae ra gyud og lalaki ang pwede
mag-uban, mag-union. Pero ginarespeto na to na sila. Ginarespeto na to. How about your stand on divorce? Sa divorce, dili niya pong guyon. Tungod kay nakita na to nga kuan dili pa as a Christian nga nasod luoy kay ang mga bata ana mas grabe ang apektado, mas mataas possible ang kriminalidad. Tungod kay dili pa kita nga ka advance kung maghuna-huna or nga ka siya tawag na to ni kini liberal. How about your stand on the establishment of the Bangsamoro Basic Law? Uyon ko na tungod kay kinahanglan na siguro nato sa hatagan sa kagayunan nga mo kwan magpadagan sa ilang kagulingon nga gobyerno tungod kay lahi og kultura ang mga Muslim brothers nato ug lahi pod ang kultura sa tuwa nga mga isip mga Christian na sila'y kultura o ang ilang mga balaod nga nakasubay sa ilang Quran mga ginarespeto na ta ug uyon ko niya. Next, are you for or against federalism? Uyon ko sa federalism tungod kay mas nakita na to nga matagag kagayunan atong mga regional and mga provincial nga pagkuha sa dako nga bahin sa budget ug mas nasayod siya unsay panginahanglan diya sa iyang katawan ug sa iyang gobyerno lokal. Sir, what is your stand on the government's war on drugs? Uyon ko na tungod kay usa sa nakita nato nga problema karon sa Pilipinas is kaniging droga. Labi na kita sa atong kabatanon sa una nabiktima gihapon kita niana naapil kita na muna nga ako nga kung mawala na ni siya makita na to mas mulambuon siguro ang atong lugar o atong tibok nasod. Pero imposible siya mawala kay even ang mga lain nasod wala pa gyapon na sulbad. Pero at least nga ma-minimize. Sir, are you open on the idea of the revival of the Divisoria Night Cafe? Sa kuha, dili ko uyon nga diya sa ibutang sa Divisoria Night Cafe tungod kay magka-create siya congestion sa traffic. Kung may mo matagan siya og lain nga lugar, mawalatan na ito ng boulevard nga ilang giingon, mas mayo. Uyon ko nga night cafe pero not in the Divisoria. And do you agree to impose a mandatory military service for all Filipinos? Akong tubagan na yes, as a former CET officer, kinahanglan kini sa tanan kay nakita na to nga kulang na kayo. Orag nawala na kayo ang pagka-nasyonalista sa atong mga kabatanunan karon. Nakalimot na siya. More on kuan na siya, keyboard fighter na lang. Wala na kuan. Then dagan kitang matunan sa kanang mandatory ROTC tungod kay ang disiplina sa kagulingon, the core value makakuha ta dito. And then kana. And the city has been starting to adopt a modern means of transportation. So, sir, do you agree to phase out the traditional jeepneys in CDO? Nakita na itong grabe na ang modernization pero uyon ko pero na ay dili nga bahin nganong na may dili nga bahin tungod kay giagi siya og kooperatiba in which dili ka direkta ang ang tag-iya gud mo mag-manage sa iyahang ang iyang kagulingon nga sakinan nga giutang mo na ang nakapangit niini sabot nga under sa cooperative unsay dagan mo na wala man kabalo sa driver kung ginsaon niya pag gamit lahi magitong nga ang tagiyan niya na uyon na sa modernization pero dapat unta ma-revise ang maong pagpadagan niya na ang management niya nga may mo ibalik sa kung tag-iya gid nga nagloan di lang simple nga sa kooperatiba nagyagi. And lastly, are you for or against political dynasty? I am against the political dynasty tungod kay nakita na itong may mga certain lugar o barangay nga sila na nagpuli-puli. Kunya, ang serbisyo nga ilang nihatag, kuha na kayo, pihig lang or pabor lamang sa mga taong masuod nila or mas kaila kayo nila or mga leaders nila.
Di na ako mag-sample kaya ako gikan ko sa barangay nga among suna is 14 ra ka buok, among zone leaders is 80 ka buok. Okay, so thank you very much, sir, for answering those questions. And that is the end of the last segment of the interview. So, to end, you may now give your final closing statement to our fellow Cagayannons. So here, in the final closing statement, you will be given a maximum of 2 minutes, just like earlier. And please share or encourage the Cagayannons to vote for you. So you may also present your final campaign agenda as well as your solidarity message for our fellow Cagayannons this coming May 2020 elections. Okay. Una, magpasalamat ako sa Crusaders for the Xavier University for having me here. And then, pasalamat ko sa team sa Crusaders nga na-invite yung taon ko nga ako kaila sa nag-message sa kuan, akurat lang ko. Okay. Uy, naka-pink raya ba yung kuan niya? Yung kuan. Ito. Una sa katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Kabalo naman kita nga doon lagi ang pinili ay sa lokal o sa national na to nga eleksyon. Ayop, mas mapili na to ang taong dili lamang kwarta or bahandi ang gisaligan sa pangampanya. Kundi katong klaro nga kaya mo bit-bit sa interes sa kinabag-an nga katawan. Katong klaro nga nakita na itong adunay kasing-kasing sa pagserbisyo. Nga dili magunahuna sa iyang negosyo, dili magunahuna sa iyang status, symbol sa kinabuhi. Kundi katong yung pagpanglantaw yun nga walay tihig sa pagserbisyo nini. Kaya atong gipanawagan, may mo, agyang yun na to, kung kaya hagito na to nga, not about buying. Kana itong nakita kay karon ang tao mas gipili pa ang kadako sa salapi kunta sa tao nga mabit-bit sa ilang interes. Kailang una-una parehas sa mga awat. Isa ra akong ikapasalig sa katawan sa Dakbayan. If I giving a chance to become the mayor of Cagayan de Oro City, I will give an honest and a clean government. Wala nilain akong mataga na tungod kay mas nisinati na to ang kahimtang sa mga katawan nga kabos sa kadapinan o sa kasyudaran o sa kabukiran kay parehas sa ta o gibati. Kung seryoso ang gobyerno, ang katawan mo asenso. Transforma Cagayan. So that's it. Thank you so much again, Sir Ragasi, for joining us in today's interview. And we hope that our Cagayannons out there are able to listen to the platforms of Sir Ragasi, and hopefully this will help you choose the right leaders for this coming May 2020 elections.